Hello everyone! So this is Edmond Mendaros channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng PC, laptop troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa aking channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, so please huwag mong kakalimutan mag-like, share at subscribe. I-click mo na rin yung bell notifications para ma-update ka sa aking mga bagong videos and tutorials. So sa video ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to use Gemini AI using voice command in Google Chrome. So talagang nag-evolve na talaga yung technology ngayon. Maraming klase na ng AI na pwede natin magamit. Hindi lang naman sa ChatGPT or Gemini AI at marami pa. Pero advice ko lang mga kaibigan na gamitin ito sa tama lang. Huwag natin ito gagamitin sa hindi maganda. So ano bang ibig sabihin ng Gemini AI sa Google? So isa itong family of anti-modal artificial intelligence AI models created by Google DeepMind. Ayan, so same lang sila ni ChatGPT pero mas gusto kong gamitin ito si Gemini AI. Alright, so kung paano ba natin ito gagamitin yung ating voice command? So ang next step ay kailangan mo lang i-open Google Chrome browser mo. I-tap mo lang and then i-search mo lang dito yung Gemini AI. And then kapag dito naman sa ating Google account, automatic na po yan. I-click mo lang para makapag-login ka dito sa Gemini AI. So i-click mo lang dito yung Google Gemini. And ma-open mo na kagad. So kapag bago ka lang, kailangan mo lang ilagin yung Google account mo. Ganun na siya. Alright? So dito, kung gusto mong i-add to home screen to para automatic na yung shortcut niya, dito lang sa top right corner, i-click mo lang dito yung tatlong dot. And then scroll down ka lang, i-select mo lang dito yung add to home screen. And then dito naman sa pag-add natin dito sa home screen, may dalawang options. Kung gusto mo ng create shortcut or install. So ang ginawa ko kasi dito ay in-install ko siya. Okay, so pwede mo naman i-select dito yung create shortcut, i-click mo lang. And then create shortcut, Google Gemini, i-click mo lang dito yung add. And then, add to home screen, i-click mo ulit dito yung add. Ayan, so add na siya, and back lang tayo. And then, titignan natin dito. Ayan, so ito na siya mga kaibigan. Right? So, na-add na dito yung kanyang shortcut. So, sa akin kasi ay in-install ko. So, kung paano ba natin gamitin yung ating voice command, i-open lang natin dito yung ating Gemini AI. Ayan. And then, ganito na siya. So, dito naman sa baba, may mga option dito na pwede natin gawin. Pwede kang mag-type. So, type ko lang dito kung anong tatanong mo kay Gemini AI. Or pwede ka naman dito mag-add ng image. Kung gusto mong anong gagawin mo sa image na yon, kung gusto mong palitan yung kulay ng damit and everything, pwede mo yan itanong. So, since gagamitin natin yung voice command, so, i-click mo lang dito yung audio icon. Ito lang yung makikita mo dito sa baba. I-click mo lang yung audio icon. Kapag click mo yan, automatic na yan guys na kailangan mo na magsalita. Ayan, so makikita mo. Alright, so click lang natin dito yung audio icon. What is the highest mountain in the world? The highest mountain in the world is Mount Everest. Its summit is located on the border of Nepal and China in the Himalayas. While Mount Everest is the highest mountain above sea level, it's worth noting that the definition of highest can be debated based on... Diba? Accurate siya. And then another more, magtatanong ulit tayo. Health benefits of eating bananas. Bananas are a popular and nutritious fruit with a number of health benefits, primarily due to their rich content of potassium, fiber, and various vitamins. Here are some of the key health benefits of eating bananas. Heart health. Diba? So, magtatanong ulit tayo sa Tagalog naman. Ano yung pinakamataas na bundok dito sa Pilipinas? Ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas ay ang Bundok Apo. Ito ay isang dormant o natutulog na bulkan na matatagpuan sa pagitan ng Davao City, Davao del Sur at North Cotabato sa Mindanao. Ang taas nito ay umaabot sa 2,954 metro, 9,692 talampakan mula sa... Grabe no? Napaka-accurate din pala. So,
tingnan niyo, nalalaman niya talaga, 'di ba? Isang ano lang natin, voice mo lang, hindi mo na kailangan mag-type. So, puwedeng-puwede mo na gamitin ito. Pero advice ko lang mga kaibigan, gamitin ito sa tama, huwag natin itong gagamitin sa mali. Alright, so gano'n lang po kasimple kung paano natin gamitin yung Gemini AI. Napakasimple lang talaga. Punta ka lang dito sa Google Chrome mo and then click mo lang yung Gemini AI. Puwede mo na 'yan gamitin. In hope na nakapagbigay ako ng konting kaalaman at guide tungkol sa Google tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.